Umakyat sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho sa isang landfall sa Cebu City. 26 ang nawawala pa rin. Naglabas na ang DNR ng cease and desist order para o laban sa operator ng pasilidad. Saksi si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Ala! Patay sila! Aktual na kuha ito ng pagguho ng bundok ng mga basura na tumabon sa ilang tauhan sa pribadong landfill facility sa Binaliw, Cebu City noong Huwebes, January 8. Umakyat na sa 10 ang nasawi. Kabilang ang 25 anyos na supervisor ng landfill facility na si James Carl Andrino. Ilang oras matapos ang pagguho, nakausap pa raw siya ng kanyang ama habang nakaipit sa bumagsak na beam. Buhi pa, naistorya pa na ako si James. Ang iyahang word, sir, ma, aw pa, palihog lang kong ingon ni Ivy o ni mama, okay, ragib ko pa. Niingon ko nga, niya dong, kumusta? Kaya ra, siya kayanon ko ni pa. Pero hindi na ito kinaya ni James Carl. Kasamang natabunan ang pangarap niyang makapagtrabaho sa United Kingdom. Sakit yun, sir. Nawala siya dayon. Amo Purag dili pa yun ingon nga madawat yun dayon na mo ba? Ang HR personnel naman ng pasilidad na si Rowena Ranido, buhay pa raw nang matagpuan ng mga rescuer. Nakabitan pa siya ng oxygen pero hindi raw siya agad makuha sa pagguho. Action, kamang, among, ano sa, ewa may papamay rescuer. May rescuer, so muna ni mga gamot. Okay. Mo to, sa action, kamang, pagtana man, bunlot mis polis. Mga duha, utulot ka polis, bunlot ng duha. Sir, ayaw dia sir, kay nare-rescuer maabot. Mo to akong ginong polis nga, ayaw ko labti sir, kaya ang usawan na diyan, tabundan. Mo, sa kibaw lagi mi sir, waka kibaw sa akong gibati. Nasawi rin si Rowena habang hinahanap pa ang kapatid niyang si Lloyd Ople na nagtatrabaho rin sa lugar. Sa kabuuan, 26 pa ang hinahanap at pinaniniwala ang nasa loob ng gumuhong pasilidad. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, maingat ang ginagawa ng mga rescuer para makuha ang mga natabunan ng pagguho. May signs of life pa rin daw kaya search and rescue operation pa rin ang ginagawa ng mga otoridad. That 72 hours have lapsed already, but we're hoping that we still have people who are alive. So that's why we continue to be on this rescue operation. Sa isang pahayag, nagpahayag ng pakikiramay ang DENR Central Visayas sa mga napiktuhan ng trahedya. Iniimbestigahan na raw nila ang insidente para matukoy ang sanhi nito at ang mga dapat mapanagot. Naglabas na rin sila ng cease and desist order laban sa operator ng landfill na Prime Integrated Waste Solutions Incorporated. Kasama sa kanilang tinitingnan ay kung compliant sa environmental laws ang pasilidad. Wala pang bagong pahayag ang operator ng landfill pero sa naunang pahayag, sinabi nitong nakikipag-ugnayan sila sa gobyerno para tulungan ang mga apektado. Sinuspindi na rin nila ang kanilang operasyon. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Kasunod ng trahedya sa Cebu, naghain ng resolusyon sa Senado si Senadora Amy Marcos para imbestigahan kung sumusunod sa batas ang mga sanitary landfill sa bansa. Naghain din ng resolusyon ang Kabataan Party List para imbestigahan sa Kamara ang insidente sa Cebu. Kailangan din daw maipasa ang Magna Carta for Waste Workers para mabigyan sila ng proteksyon. Ang pagguho ng mga basura sa Cebu hindi unang beses na nangyari sa bansa. Ang mga ganitong trahedya ang iniiwasan ng ilabas ng National Solid Waste Management Commission ang guidebook ng Solid Waste Disposal Design, Operation and Management. Nakasaad dito ang pagbabawas ng labis na pagtatambak para maiwasan ang pagdulas o pagguho ng basura para sa kapakanan ng mga manggagawa ng landfill. Sa pagpili pa lang ng gagawing landfill, dapat iwasan ang mga lugar na madalas tamaan ng sakuna gaya ng baha o landslide.
Nagkasaad din sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act na dapat isaalang-alang ang kalagayan ng mga residente ng komunidad sa pagpili ng lugar ng landfill at may sapat na lawak para mapaglagyan ng basura sa loob ng 5 taon. Sa pagpapatakbo naman, dapat may tala ng bigat o dami ng basurang tinatanggap ng isang landfill na aprobado ng Department of Environment and Natural Resources. Para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Kritikal ang kondisyon ng isang pulis matapos mabaril ng isa pang pulis sa gitna ng buy-bust operation sa Cavite. Sa Negros Oriental naman, iniimbestigahan ang anggulong bullying kaugnay sa pamamaril at pagpatay ng isang pulis sa 3 niyang kabaro at sa isa pang babae. Saksi si Marisol Abduraman. Sa loob ng resto bar na ito nagsimula ang pamamaril ng Biyernes ng gabi sa Sibulan, Negros Oriental. Sa ulo tinamaan ng babaeng staff ng resto bar na kalaunay dead on arrival sa ospital. Ang suspect na isang police staff sergeant sinundan palabas ng 3 niyang kabaro, kabilang ang hepe ng Sibulan Police na si Captain Jose Simafranca. Sumakay sila sa pribadong sasakyan na ayon sa pulisya ay pagmamay-ari ng hepe. Doon na pinagbabaril at pinatay ng suspect ang 3 niyang kabaro gamit ang kanyang service firearm. Hinuli po nila, dinasarmahan nila ng caliber 45 ang pagkakamali lang po dahil hindi pinapkapan at hindi po pinusasan. Meron pa po siyang issue siya na Glock 17. At pagdating po nila sa loob, di umano, sila po ay nagtalo-talo at doon po nagsimula yung pamamaril. Patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril pero inalis na ng PNP ang anggulong away sa babae ang dahilan ng krimen. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang suspect. Naipay na po ang kaso ng multiple murder. Nagsimula pa po yung kanilang inuman sa loob pa lang ng police stations. Pinili po nila sa nasabing resto bar. Kaya sinasabi po natin, yung pong motive, ina-attribute po nila sa severe intoxication, yung pong suspects pamamaril sa civilian. Hinggil sa pamamaril sa mga kabaro. Sabi ng pulisya, mayroong nabanggit tungkol dito ang suspect sa kanyang hindi pa permadong statement. Meron pong mga report na parang pinagkakaisahan siya ng mga kasamahan niya sa intelligence unit ng nasabing municipal police stations. Yung pong mga biktima, meron po silang reports ng mga derogatory record against po sa suspect po, na kung saan ngayon po ay in-establish kung totoo po yun. Tumanggi magbigay ng pahayag sa media ang suspect, gayon din ang mga kaanak ng 4 na biktima. Tinanggal naman sa pwestong Provincial Director ng Negros Oriental Police para bigang daan ang imbestigasyon sa kinasangkutan ng kanyang mga tauhan. Kritikal naman ang lagay ng isang police corporal matapos tamaan ng bala habang nagsasagawa ng buy-bust operation sa General Trias Cavite nitong January 8. The victim was rushed to the General Trias Medical Center and later transferred to General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital, where he underwent 4 major surgical operation and is currently recuperating at the intensive care unit. Pero ang nakabaril sa kanya, hindi ang suspect na subject ng kanilang operasyon, kundi kapwa-pulis na bigla na lang daw nagpaputok ng baril doon. Pumunta siya doon at nakita niya may tao, bigla siyang namutok. It was not even a warning shot? Yes, ma'am. It is directly fired towards our policeman. Arestado ang suspect na nakatalaga sa PNP Maritime Group sa Tanza. Na-recover din ang ginamit na baril. The suspect was also subjected to an alcohol test as well as a drug test. Kasi during his arrest, obviously po nangangamoy siya ng alak. A criminal complaint for direct assault and prostrated murder was filed on January 9, 2026. Iniimbestigahan din kung sangkot ba sa droga ang pulis na suspect. Naaresto naman ang suspect na pakay ng buy-bust operation. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Binawi ng Professional Regulation Commission of PRC ang lisensya ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ay sa PRC, lumalabas na may babigat na pananagutan si Alcantara kaugnay sa paglalabas ng pondo para sa mga umunoy Ghost Infrastructure Project. Dagdag ng komisyon, paglabag ito sa Code of Ethics for Civil Engineers at pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. May 15 araw si Alcantara para maghain ng motion for reconsideration. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Alcantara.
10 pang sasakyang konektado umano kay dating Congressman Zaldico ang hinahanap ng mga otoridad. Ayon po yan sa PNP Highway Patrol Group. Dinipensahan naman ng HPG at ng Bureau of Customs ang nauna nilang pagkumpiska sa mga sasakyang konektado kay Ko. Saksi si Rafi Tima. Nananatili sa ICI headquarters sa Taguig ang 12 sasakyang konektado umano kay dating Congressman Zaldico na kinumpiska sa isang condominium building sa Taguig nitong Huwebes. Binalikan ng mga ito ng mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group kanina. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga tauhan ng HPG. Pero in-inspection lang daw nila ang mga engine number ng ilang sasakyan. Sa gitna ng bantang kakasuhan ng abogado ni Ko, ang mga kumuha ng mga sasakyan, nanindigan ng PNP Highway Patrol Group at Bureau of Customs na sapat ang legal na basihan ng pagkupiska sa mga ito. Anong ikakaso nila sa amin? Na kinuha namin yung sasakyan nila, na naka-uniforme kami, nagpaalam kami sa kanila, they granted it, we give them receipts, at sinabi namin, dalhin namin dito sa ICI compound. Is that carnapping? Karapatan naman nilang magsampa ng kaso kung tingin nilang may paglabag. Pero sa aming palagay, ang posisyon ng Bureau of Customs ay tumupad lang kami sa utos ng korte at lahat ng aming kilos ay naaayon sa batas. Ayon sa BOC, matapos makatanggap ng impormasyon mula sa ICI tungkol sa mga sasakyan ni Ko, chinek daw nila ang kanilang system at lumabas na walang import permit ang mga ito. Hindi naman ganun ka-substantial, no? Yung number ng entries for Rolls-Royces in the Philippines. So the fact that it is not there, it creates a strong presumption, no, that it is unlawfully imported. Titingnan natin dito, baka naman ibang entry ang ginamit, tapos it might fall under misdeclaration or misclassification. So it's still early in our investigation. We will observe due process. Ayon sa HPG, hinahanap ang 10 pang sasakyang konektado umano kay Ko. Surrender nyo na yan. Baka abutan pa sa inyo. Hindi rin naman ninyo magagamit yan dahil huli din naman kayo sa kalsada. At hindi rin naman ninyo maibebenta yan. Pag inabutan pa sa inyo, kayo pa ang mananagot. Wala pang bagong pahayag ang kampo ni Ko. Pero dati nang sinabi ng kanyang abogado na maling kumpiskahin ang mga sasakyan na hindi naman nakapangalan sa kanyang kliyente. Sa Martes, January 20, haharap si DPWH Secretary Vince Tison sa Sandigan Bayan 6th Division para tumistigo sa pagdinig sa kasong malversation laban kay Ko at iba pang akusado kaugnay sa halos 290 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dahil ako ang complainant sa marami sa mga kasong to, makikita nyo akong magtitistigo sa maraming mga kaso sa mga susunod na linggo, susunod na buwan. May nilabas ng arrest warrant para kay Ko pero hanggang ngayon patuloy pa siyang pinaghahanap. Kapwa-akusado ni Ko sa kaso ang mga tiga DPWH Mimaropa at mga opisyal ng Sunwest Corporation. Dati nang itinanggi ni Ko ang alegasyon ng katiwalian. Sa hearing, tatalakayin ang hiling ng depensa para makapagpiyansa. Pero sabi ni Dizon, kung ano man ang sabihin niya sa bail hearing ay magiging bahagi na ng ebidensya ng prosekusyon sa paglilitis ng kaso. Sinimulan na ring palitan ng ilang opisyal sa iba't ibang DPWH regional at district offices. Pero para raw hindi na basta-bastang mabubulsa ang pondo para sa infrastruktura, magpapatupad ng bagong sistema sa budgeting. Kung dati may mga lump sum na alokasyon para sa mga congressman o senador kahit na wala pa namang proyekto, ngayon, ang tanging popondohan ay kung ano ang kailangan ng komunidad o mga proyektong naaprubahan ng Regional Development Council. Allocables, wala na yan. Yung sistema ng mga allocable na whatever, na hanggang ngayon, hirap pa rin akong intindihan. Wala na yan. We will do away with all of that. Ang bagong formula will have a based on the needs, primarily on the needs of the areas, of the district, of the province, of the municipality, of the region. Ano ba ang priority talaga dyan? Ano ba ang kailangan? Lahat ng project kailangan may plano. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Isang low-pressure area ang posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao ngayong linggo. Ayon po sa Pag-asa, nakikitang lalapit yan sa northeastern Mindanao, eastern Visayas at Bicol Region. Bago ito mag-recurve o lumihis ng direksyon. Mataas din ang chance nitong maging bagyo. At sakaling matuloy, papangalanan nitong Ada na unang bagyo sa bansa ngayong taon. Sa ngayon, amihan, easterlies at shear line ang naka-aapekto sa bansa. At base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may tsansa na ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Caraga at Davao Region.
At magtutuloy-tuloy ito sa hapon at posibleng may malalakas na ulan sa Northern Luzon. May mga pag-ulan na rin sa ilang bahagi ng Bicol Region, Mimaropa at mas malaking bahagi ng Mindanao kasama ng Northern Mindanao at Soc-Sargent. Hindi rin po inaalis ang posibilidad ng pag-ulan sa Metro Manila. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.